Michelle Japina. Ika po si Michelle, mga kalingap. Isa po sa ating mga defenders. Tumutulong sila talaga. No? Hindi lang po sila sa atin, nakabantay. No? Yung kanilang protection po sa atin, mga kalingap, hindi basta-basta. Pag mayroon pong naninira, sila po ang unang gumawa ng reaction video, mga kontra doon sa mga taong sumisira po sa atin. Maliban doon, sila po'y tumutulong po sila. Isipin niyo po, mga kalingap, unang sweldo po ni Michelle Japina ay kanyang itinulong. Nagpakain sa mga bihog o sa mga money day. Isipin mo yan. Oh. Grabe yung kanilang puso sa pagtulong at pagsuporta po sa ating programa. Isang Michelle Japina. Oh. Di ba? Paano hindi mo sila ipopromote? Nakatulong na sa programa natin. Nakatulong na sa mga mahihirap. Tapos, isa sa proteksyon ng lingap sa mahihirap. Tumutulong po para ipaliwanag yung mga umaatake po sa ating mga paratang. Yan ang dapat nating tulungan at suportahan. Dahil hindi tayo kilala, nasa dait tayo, nasa ibang bansa sila, pero grabe yung kanilang suporta. Maraming salamat po. Thank you, Michelle Japina. Gumagawa ng reaction video, pero yung kanyang suporta po sa atin, matindi po, mga kalingap. Matindi. Matapang sa Michelle Japina. Po kasi nasa tama tayo. Wala tayo sa mali, mga kalingap. Suportahan po natin ang mga ganitong klaseng tao. Di ba? Talagang may pusong matulungin. Paki-subscribe po ito, mga kalingap. Kunin ko rin yung padala ni Michelle Japina po. Pandagdag dito, mga kalingap. Nabigay si Michelle Japina ng 22,000 para sa babae nito. Kay Michelle Japina, isa rin sa mga vlogger na tumutulong kay Kuya Bal. Yung ginagawa mo, yung voluntary mong pagtulong sa kapwa, na bihira ang nakakagawa niyan. Kaya saludo ako sa iyo. Hello mga kaibigan, mga kapamilya, mga kapatid saan man sulok ng mundo, sana ay safe kayong lahat at wala sa kahit anumang uri ng kapahamakan at karamdaman. Ngayong araw na to, ang isha-share sa inyo ni Bunso na istorya ay ang istorya at totoong buhay ni Kuya Raymundo. Paano ba natin siya nakilala at ano ba talaga ang kanyang pagkatao? So, sana sa mga konting ipapakita ko ay magkaroon ng bukas na kaisipan at puso para naman sa taong ito. Dahil para kay Bunso, hindi ko siya gustong mahusgahan dahil lahat tayo ay lahat tayong tao ay walang perpekto. So, gusto ko lamang ipakita sa bidyong ito kung ano ba at gaano ba katahimik at simple ang buhay ni Kuya Raymundo bago siya mabash ng tao. Ano nga ba ang dahilan at kung papipiliin ba siya sa buhay niya noon at ngayon ay alin ba ang kanyang pipiliin. So nakikita nga po natin mga kaibigan itong picture ni Kuya Raymundo na to ay ito po yung kanyang itsura nung in-interview siya ni Rampage noong unang nagkita sila ni Rampage para alamin ni Rampage kung ano ba ang totoong istorya, bakit nag-iisa lang si Lola Damiana sa kanyang bahay. At sa video ngang ito ay mapapanood natin na nasagot niya ng maayos. Ang Raymundo na nakikita natin ngayon na stress at hirap na hirap magsalita na para bang uutal-utal ay ako din ay nagulat nung balikan ko ang kanyang video noon dahil naalala ko nga, binalikan ko yung mga video niya dati at naalala ko nga si Kuya Raymundo kahit mahirap lamang ay nakakausap ng maayos noon at dire-diretso magsalita. Ngunit bakit nga ba ngayon si Kuya Raymundo ay parang scripted na lang ang nangyayari sa kanyang buhay? Yan po ang ating sama-sama nga alamin at nakikita nyo naman ngayon ang itsura kung gaano pinagbago ang itsura ni Kuya Raymundo, pumayat at na-stress nga ito. Dahil ayan, makikita naman po natin mga kaibigan, pinagdikit-dikit ko ang kanyang itsura. Nung una pa lamang siyang makita ni Rampage at
puntahan sa bundok, kahit mahirap lang ang kanilang buhay, makikita po natin na oo, mapayat si Kuya Raimundo, ngunit banat ang kanyang muka at mukhang mas cute pa siyang tingnan nung mga panahong iyon kesa ngayong nakadilaw siya nito na puro kunot na puro wrinkles na ang kanyang muka at mukhang stress nga itong si Kuya Raimundo. At yung nakikita nga natin sa kanan na nakukulay itim siya na yan ay halos parang hindi na siya naliligo, hindi na siya makapagpagupit. So hindi po natin alam, yan po ay atin lamang nakikita dahil yan lang mga atin napapanood lamang sa kanilang mga video. No, doon lamang po natin talaga sila nasusubaybayan. So kung ikukumpara mo talaga ang itsura ni Kuya Raimundo nung una hanggang ngayon, ay napakalaki na talaga ng pinagbago ng itsura at pangangatawan nito. Dahil ayan mga kaibigan, makikita naman po natin no, nakaputi siya, nakadilaw at nakaitim, ay talagang cute pa si Kuya Raimundo noon, at kahit mahirap lang ang buhay ay sigurado ko na nakakatulog siya ng maayos at merong katahimikan ng kanyang puso't isipan kesa sa buhay na kanyang tinatamasa ngayon. At ngayon po, sama-sama po nating tingnan at panoodin yung unang interview kay Kuya Raimundo noon, kung gaano siya ka-cute, kabibo, sumagot sa kanyang kapwa. Kumbaga, parang napaka-natural na si Kuya Raimundo talaga kesa ngayon na ipapakita ko sa inyo kung paano siya mautal-utal at parang may binabasa or may nagdidikta lamang sa kanya. Sabihin na natin hindi siya marunong bumasa, ngunit parang nawala na ang totoong pagkatao ni Kuya Raimundo. Mga anak mo po. Mga anak ko yung sa una. Doon po kayo dati nakatira sa bahay ni Sa Lola. akin na mismo yung bahay. Kasi yun pong bahay yun. Yung Repair lang yun. inabutan ni Kuya Bahal. Oo. Bakit po iniwan nyo doon si Lola? Ay, sa hirap ng buhay, kung saan ako naghahanap buhay, kung saan ako nakakarating. Dito ang huli kong pagkarating, dito ako nataglan. Kaya malapit lang ang pupunta ko. Nakarating ako ng Naga, nakarating ako kung saan. Kaya nakakon ko itong Malaya, ang layo naman sa bundok din yun. Kaya hindi ako Kaya hindi mo naasikaso din si Lola. Kung naasikaso, kasi hindi yung permihan lahat sa katulad araw-araw. Hindi. Kung nawila ako doon, buwan o linggo. Katulad ngayon, malapit-lapit ako, linggo, anak na uwi. Doon. Pinangpang ko. Kanakon sa akin si kuya na, sabi ko, pag wala tagang pumasahe, kayo na muna ang bahala dyan. At ako naman ay alam niyo ang kalagayan ko. So dito, kita mo yun, nakipag-unahan ako sa inyo, nilagas ko yung malayo. Yun po pala. Noon pala kasama mo si Lola Damiana doon sa bahay. Kasama yung mga apo. Kasama yung mga apo. Yung pong net na ni Kuya Bal na bahay mo, ilang taon na po doon na walang kasama si Lola? Mga nasa 8 taon na. 8 taon na? 8 taon pa siya, ganyan. Ayan na mga kaibigan, sa interview nga ni Rampage kay Kuya Raimundo noon ay tinanong niya kung bakit nila iniwan si Lola Damiana at bakit ito nag-iisa. So syempre mga kaibigan, naintindihan ko din itong si Kuya Raimundo kasi nasubaybayan ko po ang life story niya mula nung i-vlog siya ni Rampage at puntahan sa kanyang trabaho at dun sa kanyang bahay sa bundok, sa liblib na lugar, no? So, talaga namang kung bubuksan din po natin ang ating puso't isipan ay nakakaawa din itong tao na to. Dahil lahat naman po tayo mga kaibigan ay lumaki din sa kahirapan. So, wala naman po sigurong taong perpekto mga kaibigan na hindi maghahangad ng sarap ng buhay. So, ang masasabi ko dito mga kaibigan, ang nakikita kong posibilidad ng mga pangyayaring nagaganap ngayon kay Kuya Raimundo ay nagamit siya ng mga tao. Hindi ko po nila lahat, pero sabihin na rin po natin na baka sa mga ibang sponsor, hindi po natin alam kung lahat ay hangad ay makatulong lamang kay Kuya Raimundo dahil naging saksi nga rin po tayo ng mga nawalang sponsor kay Kuya Bal na parang masasabi po natin na nagkaroon sila ng hidden agenda, no? So, naging saksi naman po tayo doon at ako ay talagang sa totohanan lang po mga kaibigan ay naaawa dito kay Kuya Raimundo dahil masasabi ko po na talagang parang naging biktima lang din siya ng mga pagkakataon. Parang namaneho siya ng ibang tao dahil nga syempre 'di ba mahirap lang ang buhay nito. Sino ba naman tao ang hindi matutuwa at susunod sa mga taong tumutulong sa kanya, lalo na nga at nakapagpatayo ito ng bahay, napatayuan siya ng bahay, nabibigyan ng masasarap na pagkain at salapi. So, masasabi ko lang po mga kaibigan, wag din po tayong masyadong
husgahan itong tao na to dahil ako ay si Bunso naaawa pa rin sa tao na to dahil napakahirap nga po ng kanyang buhay din dati. Nandoon siya sa bundok, no, na ilang oras pa lalakarin at gaano kahirap umuwi sa kanyang tahanan. So, bilang isang tao, masasabi ko na nagkaroon lang din ng paghahangad itong tao na makaalpas sa kahirapan. Ngunit sana nga masasabi natin na siguro sana sa tamang tao siya napunta tulad nila Kuya Bal. Dahil sila Kuya Bal po talaga, hindi sila iiwanan sa ere at talagang susuportahan sila forever. Pero yun nga mga kaibigan, dahil syempre pare-parehas lamang tayong mga tao, ay hindi talaga nating masasabi at makukontrol ang mga pangyayari sa ating buhay. So sana nga po mga kaibigan ay matapos na ang gulo na to. At about naman po kay Kuya Bernie, hindi po ulit dahil tinutulungan siya ni Kuya Bal, masasabi nyo na po na kailangan natin siyang saluduhan sa lahat ng kanyang sinasabi. Dahil ito po talaga, si Kuya Raimundo po talaga ang paboritong anak ni Lola Damiana. At nakita ko din na talagang nag-aalaga kay Lola Damiana, kahit noon pa. At ang larawan nga po na to mga kaibigan ay napanood ko din po ang video na ito nung muling magkita sila Lola Damiana at si Kuya Raimundo. Talaga namang hinalikan pa niya talaga si Lola Damiana ng matunog. At labis din po ang kasiyahan ni Lola Damiana. At nakita ko din po kung paano niya inalagaan si Lola Damiana. Hindi po, masasabi ko po bilang isang audience, kahit na po alisin ko pa ang pagiging defender ko nila Kuya Bal, ay bilang isang tao po at netizens na nanonood talaga, ay nakita ko po kung gaano kasaya si Lola Damiana pagkapiling si Kuya Raimundo. Kung i-compare kay Kuya Bernie, na kahit noon pa man po ay nasabi din ni Kuya Bal na mas gusto talaga ni Lola Damiana si Kuya Raimundo kaysa kay Kuya Bernie. So kahit kailan po hindi ko nakitang inasikaso ni Kuya Bernie si Lola Damiana, at si Kuya Raimundo po talaga ang nag-aasikaso dito. At kung may makita man po ako nag-aasikaso kay Lola Damiana noon ay si Atilanda na asawa ni Kuya Bernie. Ngunit ang makita ko na kamukha ng ginagawa ni Kuya Raimundo na to kay Lola Damiana ay hindi ko po nakita kay Kuya Bernie. So yun lamang po ay aking komento dahil sa aking mga nasaksihan sa panonood ko ng mga video ni Kuya Bal noon at video na rin ni Rampage at ni Kuya Raimundo. Hanggang sa dumating na nga lang po ang araw na naturuan na mag-vlog to si Kuya Raimundo. Syempre po bilang isang tao, hindi po sa pinagtatanggol ko si Kuya Raimundo. Bilang isang taong mahirap, lumaki sa hirap, walang muwang, inosente, talaga naman pong wala tayong hahanapin sa ganitong klaseng tao. Syempre di po ba, iba't iba naman tayo ng kinalakhan, no? So, hanggang sa naturuan na lamang siya na mag-vlog ng mga sponsor. Yun po ang aking nakikitang posibilidad ng mga pangyayari sa buhay ni Kuya Raimundo. Sino yan? Si Raimundo. Si Raimundo. Opo. Saan si Raimundo po? Na ito. Kakain ka na? Anak ko. Ano Na po? ito ako. Kain ka na na. Kain ka na. Puno na bibing pagkain. Kakain Puno ka ang pagkain ito. Puno pagkain ito bibing. Pagkainin ko ito. Bakit ba sa Serena? Kain ka na. Mabasa tayo. Oo. Babasa tayo? Masinilat ko. At dito nga sa video ito mga kaibigan, ang puso ko ay parang kinukurot dahil ayan nga, nakikita nyo, hinihimas ni Lola Damiana ang kamay at balikat ni Kuya Raimundo dahil ito ang pagkakilanlan niya sa kanyang anak na si Kuya Raimundo. At makikita naman po natin na kahit papaano ay meron talagang sweetness bonding itong mag-ina at mahal nila ang isa't isa. So, kaya sana naman po, ang issue lang po natin ay gusto nating maalagaan at mahalin si Lola Damiana. Hindi po natin intensyon na masaktan at lalong mabash si Kuya Raimundo. Ang sa atin lamang po ay sana maliwanagan ang kanilang mga puso't kaisipan at maituwid bilang isang tayo, mga netizens ay nagmamahal kay Lola Damiana, ay maituwid ang nakikita natin pagkakamali na nagagawa ni Kuya Raimundo at ni Kuya Bernie sa kanilang magulang. Ngunit hindi po natin tinutuligsa at hinuhusgahan kung anong klaseng mga anak sila sa kanilang mga magulang. Ang sa atin lamang po ay binibigay lamang po natin ang ating kaisipan at damdamin bilang isang mga tao na nagmamahal kay Lola Damiana.
At yun nga po mga kaibigan, wag na rin po sana natin masyadong ibas itong si Kuya Raimundo dahil ang nakikita ko po talaga dito bilang isang taong lumaki sa hirap ay biktima din si Kuya Raimundo ng mga sitwasyon at pagkakataon sa kanyang buhay. Dahil nga sino ba namang mahirap na tao na pagka binigyan mo ng bahay at suporta ay hindi ka susundin, di ba? So, ang gusto ko po ditong sabihin ay maaaring biktima lamang din si Kuya Raimundo ng mga taong sumusuporta at tumutulong sa kanya. At hindi naman po lingid din sa ating kaalaman na ang kanyang mga supporters nga din po ay napapayuhan siya, no? Ng hindi nararapat minsan. Dahil alam naman po natin na ang ating si Kuya Bal ay ginawa na lahat ang paraan para matulungan muli sila at magkasundo-sundo na nga. So, sana nga po dumating na yung araw na yun, ano? At ang video ko naman pong ipapakita sa inyo ngayon ay kung paano dati dire-diretsyong manalita si Kuya Raimundo. Ngayon ay daig pa ang bagong panganak na sanggol na hindi makapagsalita ng maayos dahil nga siguro ito ay nahihirapan magbasa kung ano man ang nakikita niya sa kanyang harapan. Kung ano man yung mga gusto niyang sabihin ay hindi nanggagaling sa kanyang puso't isipan at parang may nagdidikta lamang dito. Kaya nasabi ni Bunso na biktima lamang siya ng mga pagkakataon. Ito po yung video at panoorin yung muli na hindi ganito manalita si Kuya Raimundo. Good morning. Ay. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Gusto ko po sabihin sa inyong na hindi sa pagbablog sa nanay ko ay malaki na ang naging epekto sa buhay namin. Marami kaming natatanggap na masakit sa salita, pagbibintang, paghahamak sa aming pagkatao. Marami pong salamat. Naghusga sa aming pagkatao at wala na po kaming mukha na inaharap sa aming mga kakilala at ang isa po pinakamasakit ay nag-aaway na kami magkapatid. Alam ko naman po na ang gusto ninyo lang ay ang ikabuti ng nanay namin at nagpapasalamat po kami doon dahil po sa nangyayari at para na ring po sa kapakanan ng aming pamilya, sa ikatatahimik ng lahat. Minabuti ko pong ipatigil na lang ang lahat ng pagbablog sa nanay ko. Kaya wala po vlogger na pupunta dito sa amin. Kahit sino.
So ayan, napanood nyo mga kaibigan kung paano gaano kadiretso at magaling magsalita si Kuya Raimundo nung ini-interview siya ni Rampage noon. Ay ngayon ay para siyang isang bata na hindi makapagsalita ng dire-diretso at tuwid. So para sa akin, habag at awa ang nararamdaman ko dito sa tao na to dahil kung talagang mahal siya ng mga taong sumusuporta sa kanya, ay hindi siya ibubuyo nito para mabash ng tao dahil kung bumalik man sila Kuya Bal kila Lola Damiana ay pagtulong naman ang mas higit na pagtulong ang inaalok nito, hindi pang-aaway sa kanila. Hanggang dito na lamang po mga kaibigan at kayo na po ang bahalang humusga sa mga nakita nyo. Maraming salamat po.